Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, video ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inilabas ng palasyo na nagpapakita ng maayos na kondisyon ng punong ehekutibo. Pangulong Marcos wala nang nararamdamang anumang sakit sa tiyan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Isang bagong video ang inilabas ng palasyo na nagpapakitang nasa maayos na kondisyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos na dumaing ng sakit ng tiyan dahil sa diverticulitis. Ayon sa Pangulo, okay na siya at wala nang nararamdaman sakit ng tiyan bagamat tuloy-tuloy pa din ang pag-inom ng gamot, partikular ng antibiotic. Ito ay sabi ng Pangulo ay nakapag-meeting na siya nitong nakaraang Lunes kasama ang mayorya ng gabinete. Aminado naman ang Pangulo na hindi niya ganap na nasusunod ang advice ng kanyang mga doktor na magpahinga na muna dahil tuloy-tuloy pa din siya sa kanyang pagtatrabaho. Dahil lang sabi ng Chief Executive ay sadyang hindi niya maaaring paghintayin at hindi gawin ang trabahong dapat atupagin kaya't hindi niya maiwasang magtrabaho. Git ng Pangulo, maayos na siya at wala nang nararamdamang sakit dulot ng pinagdaanan nitong diverticulitis. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So, I'm back in, pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pag-antayin lahat ng mga nangyayari. Dahil wala na naman akong nararamdaman Kaya naman pumayag na ako nang gumawa ng meeting. Dahil wala kaya ko na naman Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, hindi na kinakailangang maglabas ng medical bulletin kaugnay sa lagay ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. makaraang ma-diagnose ng diverticulitis. Giit ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, bumubuti na ang kalagayan ng Pangulo. Una nang sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na pinayuhan ng doktor si Pangulong Marcos na maghinay-hinay muna sa trabaho. Sa kabila nito, ilang pribadong pagpupulong ang dinaluhan ng punong ehekutibo na nagpapakita na bumubuti na ang kanyang kondisyon. Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment, or rather, medical bulletin? Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, positibo ang Malacanang na maaabot ng Pilipinas ang mas maganda at mas matatag na pag-unlad ng ekonomiya sa mga darating na panahon. Ginawa ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro ang pahayag makaraang hindi umano maabot ang Gross Domestic Product o GDP growth target ng 4 na beses sa pool ng maupo
sa pwesto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Yusek Castro, totoong nakaapekto sa paglago ng ekonomiya ng bansa ang sunod-sunod na paglindol, pagbaha o epekto ng bagyo, gayon din ang maanomalyang flood control projects na patuloy pa ring iniimbestigahan. Sa kabila nito, patuloy pa aniyang sinisikap ng administrasyon na isulong ang mga programa para mapabuti ang ekonomiya ng bansa. Inutos po niya na mas pagandahin pa po ang ating plano para mas magkaroon ng maraming trabaho, mag-generate ng income, pati po ng mga turismo. Isa lamang po ito sa mga agenda po na gagawin ng ating mga ahensya ng gobyerno. Sa pamamagitan naman ng Malacanang, sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na pinababantayan ni Pangulong Marcos sa economic team na panatilihing mababa ang inflation at dagdagan ang mga trabaho at pamumuhunan sa bansa. Layon nitong mapasigla ang ekonomiya sa gitna ng isang negatibong pananaw para sa taong ito. Ito po ang sagot naman, Secretary Go. Gusto ng Pangulo ay dumami ang investments para magkaroon ng maraming quality jobs and higher employment to reduce poverty. Inflation is well controlled at pinapaalala ng Pangulo na bantayan ng gobyerno para po it will remain low. Alas Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagpapalakas ng immunization drive kontra tigdas para sa mga bata sa Mindanao, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kabuang ulat ihatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Tinatayang nasa 1.7 million na bata mula sa Mindanao mabibigyan ng bakuna kontra tigdas. Ito ay kay Communications Undersecretary Claire Castro ay bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguruhin ang kaligtasan ng mga kabataang Pilipino. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na nagpapatuloy ang vaccination campaign ng DOH upang protektahan ang mga bata kontra tigdas at tigdas hangin. Sabi ni Castro, sa unang linggo nagligtas tigdas vaccination. Higit 1 milyong bata na sa Mindanao na bakunahan laban sa nasabing sakit. Anya, layunin na ng DOH na ilayo ang mga bata sa tigdas at tigdas hangin lalo pat maaari itong maging sanhi ng pagka-ospital at kamatayan sa oras na hindi maagapan. Higit 1 milyong bata na sa Mindanao ang nabakunahan laban sa mga nasabing sakit. Layunin ng DOH na ilayo ang mga bata sa pahamak na dala ng tigdas at tigdas hangin, lalo pat maaari itong maging sanhi ng pagkakaospital at kamatayan pag hindi naagapan. Ngayong linggo ay patuloy ang pagbabakuna ng mga batang 6 to 59 months old para maabot ang target na 1.7 million administered vaccines. Sumangguni lamang po kayo sa nurse o midwives sa inyong mga barangay upang malaman ang schedule ng pagbabakuna. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa gitna ng pagiging ASEAN Chair ng Pilipinas ngayong taon, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sustainable at inklusibong turismo kasabay ng formal na pagbubukas ng ASEAN Tourism Forum 2026 sa Cebu. Sa talumpati ng Pangulo na ibinahagi ni Tourism Secretary Cristina Frasco, binigyang diin ng punong ehekutibo ang mahalagang papel ng tourism sector bilang driver of opportunity para sa ekonomiya at komunidad. Para kay Pangulong Marcos, malaking tagumpay sa ilalim ng ASEAN Tourism Forum ang pagkumpleto at pag-adopt sa ASEAN Tourism Sector Plan 2026 to 2030 na nagtatakda ng malinaw at pinag-isang direksyon tungo sa sustainable at inclusive tourism sa rehiyon. Mapapalakas aniya nito ang visitor experience, small and large-scale enterprises, gayon din ang competitiveness ng ASEAN sa global market. In many ways, this roadmap reflects ASEAN's larger direction, growth that is innovative, development that is environmentally sound, and progress that prioritizes the welfare of the people.
Bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibinahagi ni Tourism Secretary Cristina Frasco. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ASEAN foreign leaders nagkaroon ng pagkakaisa para sa pagsasagawa ng peace plan sa bansang Myanmar. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni AJ Ignacio. Upang magkaroon ng mas maayos na panuntunan sa pagkakaroon ng kapayapaan sa bansang Myanmar matapos ang ilang kaguluhang politikal sa nasabing bansa, nagkaroon ng pagkakaisa ang ASEAN foreign leaders na magkaroon ng peace plan sa bansang Myanmar, kung saan pinakunahan ni DFA Secretary Teresa Lazaro at ang nasa 11 ASEAN foreign leaders na magkaroon nga ng pagkakaisa para tulungan ng Myanmar na magkaroon ng kanilang maayos at mapayapang pamumuhay sa bansa. Ayon naman kay Foreign Affairs spokesperson for ASEAN Dax Imperial, na malaking bagay na nagkaroon na ng 5-point consensus ang Myanmar upang may saayos ng kaguluhan doon. Dagdag pa ni Imperial na malaki ang naging tulong ng isinagawa ng pagpupulong ng ilang ethnic group sa Myanmar na isinagawa dito sa bansa, bagay na ikinatuwa ng ilang ASEAN foreign leaders. Wala pa naman desisyon kung magkakaroon pa ng isa pang pagpupulong para naman na pulungin ang mga bagong halal na mga leaders ng nasabing bansa. Wala pa rin dito sa Department of Foreign Affairs. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, magiging malaking hamon sa Pilipinas ang pagtitiyak na legally binding ang mabubuong Code of Conduct o COC sa South China Sea. Ito ang pahayag ni Foreign Affairs at Security Analyst Professor Lucio Blanco Pitlo III sa panayam sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Nakikita ni Professor Pitlo na bagamat hindi magiging madali, isusulong ng Pilipinas ang mas may ngipin at mas matatag na COC sa gitna ng umiinit na tensyon sa pagitan ng bansa at ng China sa West Philippine Sea o WPS. Ayaw na kasi ng Pilipinas, ani Professor Pitlo, na matutulad lamang ito sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea kung saan non-binding o ginagawang voluntaryo lamang ang pagtalima at walang sanksyon. Inihalimbawa niya rito bukod sa agresyon ng China sa WPS ang reclamation works ng Vietnam sa Spratlys at panguha ng Malaysia ng krudo sa Kasawari gas field sa South China Sea. Yung nature ng document, no? So whether it's legally binding or somehow similar to the past DOC, no, yung Declaration of Conduct on the Declaration of Conduct of Parties on the South China Sea na meron na tayo mula pa noong 2002. Pero dahil nga marami ng developments na nangyari since then, no, so we wanted na kumbaga ay mas may ngipin, no, mas may tatag na document, no, itong COC. So we're hoping na hindi ito parang motherhood or watered down version ng DOC, no? So we wanted a stronger language and siguro clauses or provisions that would provide siguro for some kind of sanction or some kind of penalty for parties that would infringe the code, no? So I think yung nature ng document isa sa mahalaga, no, at medyo contentious o controversial aspects. Palagay ko pagdedebatihan yan. Nagpahayag si Foreign Affairs spokesperson for ASEAN, Dax Imperial, na on board ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at ang China na mapabilis ang pagkakaroon ng COC sa South China Sea. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga ulat, iginiit ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na labis na nakakabahala ang mga aksyon ng Chinese Embassy para bastusin ang mga opisyal at mambabatas ng Pilipinas. Sa isang podcast ng Indo-Pacific Pod, sinabi ni Tariela na dapat agad na umaksyon ang bawat Pilipino at makialam sa usaping ito. Lumalabas kasi ngayon na wala nang pinipiling okasyon, lugar o sitwasyon ng China upang patuloy na bastusin ang Pilipinas kahit pa lumalabag na ito sa ilang diplomatic regulations. Try to imagine if this kind of behavior will also be done by the Chinese embassy in US, for example, or any other parts of the Indo-Pacific. This will be a blatant ridicule of your own government. You need to expose this so that the Chinese would eventually stop doing this, and they would realize that this is not in accordance with the Vienna Convention for Diplomatic Relations. That as a diplomatic mission, they have to abide with a set of norms, and they should, really practice good diplomacy as a visitor in our own country. PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, tinitingnan ng Bureau of Immigration o BI bilang oportunidad na mas mapaayos ang sistema sa kanilang ahensya ang paglabas ng isang live stream kung saan ibinahagi ng isang deported Russian national ang kanyang mga naging karanasan habang nakakulong dito sa Pilipinas. Matatandaan na sinabi ni Russian content creator Vitaly Zadorovetsky na naaresto noon dahil sa ginawa nitong pambabastos sa ating mga kababayan sa isang video blog o vlog sa naturang live stream na nakagamit siya ng cellphone upang makapag-record ng vlog content sa loob ng piitan. Sa ngayon ay na-deport na patungong Russia si Zadorovetsky na maituturing ng undesirable alien sa ating bansa. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni BI Deputy Spokesperson Melvin Mabulak na sa mga ganitong pahayag ni Zadorovetsky, nakikita lamang ng kanilang ahensya ang pagkakataon na mapalakas pa ang mga serbisyong kanilang ibinibigay, partikular sa mga detention facility ng BI sa Taguig at Muntinlupa. Yes, that's a very that's now being we can view that in the online and the social media. But basically, these are feedback, regardless if it is negative or positive. A step. This is essential for the immigration, for the bureau to grow. Even online accusation may be intended to undermine our progress, but we treat them not negatively, but these are opportunities to identify the gaps. We need to strengthen the system, and we need to improve as well our office and other services, including, of course, our facility, because we do have two facilities. We do have the Bicutan Detention Facility, and we do have as well in Muntinlupa. And those feedback, the blog of Zadorovetsky could help us as well to make some opportunities for us to improve, particularly in our continuous improvement and for the improvement of our facility, including as well for the public trust of the Filipino people. Nito ay nagsagawa ang BI ng inspeksyon sa mga nabanggit na pasilidad kung saan ipinatutupad ang no contraband and no unauthorized gadget use. Ani Mabulak, tinitiyak ng kanilang ahensya na sumusunod sa international standards ang mga detention facility ng BI. Yes, that's true, Step. We did internal review of the protocols as well, and we included as I've said, you've mentioned earlier that we have had an inspection and enforcement operation and conducted in BI Warden facility in Taguig and in Muntinlupa. Our personnel in the Bureau, we strictly enforce no contraband policy and prohibit unauthorized use of gadgets. We do not allow that, and ensuring discipline, security, and full compliance with the institutional standards. You have to understand as well, Step, that the immigration, it is a detention center. It is primarily for the foreign national to wait for their final decision
for the deportation because the penalty for the Bureau of Immigration step is not actually imprisonment. It is deportation. They are only there. They should not be considered as a jail, no? That's why we also ensure that the standards that we employ in the detention center is actually humane, at the same time compliant to the international law. Bureau of Immigration o BI Deputy Spokesperson Melvin Mabulak. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, inihahanda na ang guidelines para sa pag-institutionalize ng Building Access to Learning for Students o Project Balay. Ito ang magkasanib na inisyatiba ng Pag-ibig Fund at Commission on Higher Education o CHED para palawakin ang access sa ligtas at abot-kayang pabahay para sa mga estudyante, guro at non-teaching personnel sa higher education institutions. Sa programang Boses ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, sinabi ni CHED Chair Dr. Shirley Agrupis na sa ngayon ay ikinokonsidera nila ang pagpapaupa sa pabahay upang o habang tinatapos ang guidelines ukol dito. For now, ang iniisip namin is with the formulation of guidelines, i-prioritize namin yung magre-renta lang sila because this is going to be a loan sa Pag-ibig payable in 20 to 25 years. Yung magiging income gen project ito. Pero imbes ang maitutulong din yung mga estudyante at nagtuturo ay mag-uupa sa labas na mas mahal at mas malayo sa paaralan, wala na silang pamasahe kung nandito na sila sa loob at mas mura. Si CHED Chair Dr. Shirley Agrupis. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, kahit 2 taon pa bago ang susunod na halalan sa pagkapangulo ay hindi na nakakagulat na nagsisimula na ang pagbuo ng mga bagong alyansang pampolitikal upang matiyak ang kanilang pagkapanalo. Ito ang binigyang diin ng political analyst na si Attorney Ed Chico sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service. Ani Attorney Chico, lahat ay posible kasama na ang paglikha ng mga koalisyon dahil mayroong mahinang party system ang Pilipinas kung ikukumpara sa ibang mga bansa tulad ng Estados Unidos na mayroon lamang Republicans at Democrats, kaya naman maaaring magpalipat-lipat ng katapatan ang mga politiko. Well, to begin with, 2028 is just around the corner, so more or less, you know who the front runners are, and more or less, you know who would actually run or gun for the presidency in 2028. So it makes sense why people are calling for, creation of coalitions or even alliances in order for them to be able to guarantee their victory in the next presidential election. So that is expected, that has always been the case. You have to understand that anything is possible right now, and coalitions are also possible because we really have a very weak party system. So people can always shift their allegiance or even loyalty. They're very ambivalent about loyalty, and they can always team up with anyone for the purpose of fielding a candidate in 2028. Naniniwala ang naturang political analyst na itinuturing na posible ang itinutulak ni dating Senador Antonio Trillanes IV na pagsasanib puwersa ng mga taga-suporta ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating Vice President Leni Robredo na nooy naging magkatunggali sa pagka-presidente. Pagbibigay diin ni Attorney Chico, walang permanenteng kaibigan o kalaban pagdating sa politika. Well, it's not something that's not possible because, as I said, everything is possible here. Since we have a weak party system, so, there are no permanent friends or enemies. So we understand that during the last elections, the unity team was actually between the president and the vice president. But with the breakup of the unity team, it makes sense why Trillanes, for example, we would explore the possibility of a kakamping BBM coalition
because that is, I guess, the best way they could stand a chance against the vice president, who obviously, at least based on the surveys that have been conducted, is the front runner for the next elections. Ang tinig ni political analyst attorney Ed Chico. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, bagamat may mga umuugong na usapin patungkol sa mga bagong alyansa bago ang 2028 national and local elections, masasabing nasa tamang direksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa hindi muna niya pagpahayag ng anumang komento kaugnay ng mga diskusyong ito. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ng political analyst na si Attorney Ed Chico na siguradong titimbangin at pag-aaral muna ni Pangulong Marcos ang mga susunod na hakbang bago makipag-alyansa. Ito ay sa gitna ng naging proposal ni dating Senador Antonio Trillanes IV kung saan magsasanib puwersa ang mga taga-suporta ni na Pangulong Marcos at dating Vice President Leni Robredo. Matatandaan na 2 beses naging magkatunggali sina Pangulong Marcos at dating VP Robredo. Una ay sa pagkapangalawang Pangulo noong taong 2016 at sa pagkapangulo naman noong 2022. I really don't know, but that's the way you do it. You do not want to make statements outright, precisely because you really have to weigh your options. So if you ask me, the president is taking a step in the right direction by not making any comment now, because I'm pretty sure he would review his options. I'm pretty sure he would weigh the pros and cons of this proposal, and at the end of the day, he would meticulously scrutinize all the factors involved here before he makes a decision. I guess he's doing the right thing. And besides, I'm not really so sure whether or not that coalition is already formed. I'm pretty sure it's just a proposal which the president would have to consider at some point. Kabilang banda, ani Attorney Chico, maiko-konsiderang magandang formula ang iminumungkahing koalisyon ni dating Senador Trillanes kung saan o kung titingnan ang naging resulta ng pinakahuling presidential election. Well, that would be very, very critical, because you have to understand, diba, the kakampinks, you're talking about 25% of the voting population, because when Leni ran, she more or less had that percentage. And you're also talking about people who support the Marcoses. So if you combine them together, then that would be a good formula. That's basically what happened in 2022, right? When Uniteam was formed, it was really a landslide victory on the part of the president. Remember, before the Uniteam, as I said, he only got 25%. But after the Uniteam was formed, a month before the election, when the survey was done, he garnered about 60%, which would presuppose that it's already a done deal, that he would be the next president. So if they would form a coalition now, it is with the end in view of making sure that the standard bearer, whoever that be, would have a chance in snagging or getting the presidency in 2028. Si political analyst, Attorney Ed Chico. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nasa maayos na kalagayan ang Filipino community sa West Bengal State sa India. Ito ay sa gitna ng outbreak ng Nipah virus sa naturang estado. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Ambassador Josel Ignacio ng Philippine Embassy sa New Delhi, India, na bagaman malapit sa lugar na may mga kumpirmadong kaso ng virus ang ilang mga Pilipino roon, ligtas aniya ang mga ito mula sa banta ng virus.
Ayon pa kay Ambassador Ignacio, maayos ang koordinasyon ng embahada sa Filipino community dahil organisado ang mga ito at naihahatid nila ang kanilang mga advisory ng mabuti. Batay sa beripikadong impormasyon mula sa World Health Organization o WHO, 2 individual na ang tinamaan ng Nipah virus sa India. Samantala, sinabi ni Ambassador Ignacio na bagaman kontrolado na ng Indian government ang sitwasyon, patuloy ang pagbabantay ng embahada sa sitwasyong pangkalusugan sa India at tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa WHO. Ipinayo naman ng embahador sa mga Pilipino roon na sundin ang mga health protocol at manatiling nakasubaybay sa mga balita. They seem to be doing pretty well, and siguro we'll just use this opportunity, if they're listening, and I'm sure they are, to observe hygienic measures and to follow closely the advisories of their government, and again to reassure them that as of this time, the situation is under control. Just 2 cases, well contained, and so but be vigilant, be informed. Philippine Ambassador to India, His Excellency Jose Ignacio. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, bihirang magkaroon ng issue sa kanilang employer ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa Guam. Ito ang ipinagmalaki ni Philippine Consulate General in Agana, Guam Consul Joaquin Ricardo Aragon sa programang babangon sa makabayang serbisyo publiko ng Radyo Pilipinas World Service. Paliwanag ni Consul Aragon, mahigpit kasing sumusunod ang Guam sa labor laws ng Estados Unidos. Dahil dito natitiyakang maayos na pagtrato sa mga Pinoy na nagtatrabaho doon at napoproteksyonan ang kanilang karapatan bilang manggagawa. Batay sa datos ng konsulada, mayroong mahigit 50,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Guam. It is very rare na nagkakaroon kami ng mga yung labor issues, yung mga complaints ng workers against their employers dahil dito po sa Guam they follow US labor law. Okay. Napaka-stricto po. The Filipino H-2B workers are well taken care of by their employers. Yung mga construction companies that recruit them, that hire them, no? Well taken care of, maayos po yung mga barracks nila, they're provided with food, meron silang meron pa silang in case of accidents or illness, yun, may medical insurance. They're well taken care of. So bihira po kami magkaroon ng reklamo. Bihira po kami nakakatanggap ng reklamo ng mga Filipino workers laban sa kanilang Guam employers. Si Philippine Consulate General in Agana, Guam Consul Joaquin Ricardo Aragon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, madalas puntahan ng mga Guam nationals ang Pilipinas para sa pangangailangang medikal. Pagbabahagi ni Philippine Consulate General in Agana, Guam Consul Joaquin Ricardo Aragon sa programang babangon sa makabayang serbisyo publiko, buhay na buhay ang medical tourism ng Guam at Pilipinas ang isa sa mga bansang makikinabang o nakikinabang dito. Kulang na kulang kasi aniya ang mga serbisyong medikal dahil 2 lang aniya ang ospital. Dagdag pa nito, kaunti rin ang kanilang mga doktor, nurse at espesyalista. Many Guam residents actually go to the Philippines to avail of medical services. Oh, really? Buhay na buhay po ang medical tourism. Aha. Ang Pilipinas with Guam as a market. Yung isa pang nagiging issue nila ay yung portability ng kanilang medical insurance so that it can be used in the Philippines. The Philippine Consulate General in Agana, Guam Consul Joaquin Ricardo Aragon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, mas mahigpit ngayon ang kasalukuyang Trump administration immigration policy pagdating sa pag-hire ng mga foreign national workers tulad ng mga Pilipino. Dagdag pa rito ang mas pinalakas na pagpapatupad ng immigration crackdown ng U.S. Immigration and Customs Enforcement. Ito ang ilan sa mga hamon ng mga Pilipinong iligal na naninirahan o nagtatrabaho sa Guam at iba pang unincorporated U.S. territory tulad ng Commonwealth of the Northern Mariana Islands o CNMI. Sa mga lugar na ito, nakatatanggap ng hiling para sa Assistance to Nationals o ATN ang konsulada ani Philippine Consulate General in Agana, Guam, Consul Joaquin Ricardo Aragon. Madalas din voluntaryo nang nagpaparipatriate ang mga undocumented Filipino sa mga lugar na ito. Actually, dito po kayo dahil magugulat dahil syempre yung mga there are Filipinos, no? Ayaw nila umabot sa punto na yung undocumented Filipinos both in Guam and in Saipan in CNMI na ayaw nila umabot sa punto na mahuhuli sila ng ICE, madidetain, makukulong, and then madideport. So, ang ginagawa po nila, voluntary deportation. Kusa silang umaalis, umuuwi na sa Pilipinas. Yun nga lang po, marami po sa kanila ay walang-wala financially. No? So, this is where the consulate comes in. Lumalapit po sila, kinokontak po kami, and then they request for repatriation assistance. Now, we provide this repatriation assistance in the form of yung through our DFA ATN fund. Nire-requestan namin ng pondo sa DFA UMWA for the ATN funds to purchase their plane tickets to return to the Philippines. Datos ng konsulada, mayroon silang halos 100 natulungan na mapauwi sa Pilipinas nitong 2025. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa Luzon. 43 barangay sa lungsod ng Lawag, drug cleared na. Ang kawangulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Umabotan ti 43 barangay ti may bilang akas drug cleared. Idinto nga 2 barangay ti drug free dito syudad ti Lawag. Iti nayuswat apa nagtaripnong iti Barangay Anti-Drug Abuse Council na ibaga nga dati 35 barangay at trabtrabahuan nga agbalin at drug cleared. Karaman kalagiti nakipartisipar ti nasaw nga taripnong kat iti lokal na gobyerno iti CTDILG PIDEA dagiti punong barangays, barangay kagawad at chairman iti Committee on Peace and Order kan barangay
barangay secretaries karigiti barangay asaan pay a drug cleared. Detagat tapno mabalakadan isudan no anatirumbang aramidan tapno masigurado mapugipog iti illegal a droga karigito a barangay. May palagip ngay munan nga inbagan ni Lawag City Chief of Police Lieutenant Colonel Ryan Retotar may isa karigiti priority na akas barong nga hepe iti syudad kat iti panakaparmak ti industriya iti illegal a droga ditoy. Manipod iti syudad Tilawag, Jud Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, Balay Silangan Reformation Center binuksan sa isang bayan sa lalawigan ng La Union. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Nainauguraran ti Balay Silangan Reformation Center tinagilian La Union Idikalman Enero 28. Sigon iti Philippine Drug Enforcement Agency Unipedia Region 1. Daytoyen ti may 50 a Balay Silangan Reformation Center iti Region 1. Indauluan ni Pedea Region 1 Regional Director Attorney Benjamin Gaspe, tinaangay nga inaugurasyon. Timabuno itinaangay a programa ti lokal a gobyerno tinagilian La Union, kastamatan di itinaduma-duma nga ahensya ti gobyerno ken ti religious sector. Mangipapa iti Balay Silangan iti programa nga agpaot iti 3 a bulan para kada iti kwalipikado a drug reformist amang rug iti makabulan a panag-focus iti edukasyon, salunat, psychosocial ken physical development ken sumarno ti 2 a bulan a livelihood wenno education phase. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang Kabisayaan, mahigit 29 milyong pisong nabuwis o piso na buwis na nalikom ng lokal na pamahalaan ng Borongan sa isinagawang business permit renewal, 71% mas mataas kaysa sa naitala noong 2025. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Hinita sa sobra 29 milyones de pesos ang buhis nga nakalap ang lokal nga pamumunan syudad ng Boronga naging dumarang electronic business one-stop shop o e-bus nga business permit renewal han Enero 5 nga 23 sa niya nga tuig 2026 ang imbuhat ang lobby ang City Hall. Inadigin paayag hadiwa ESRP Boronga ni Miss Luis Bianca Limbawan Agda, Business Permit and Licensing Office Section Head. Basikan Miss Limbawan Agda nasabi nga kantidad inalikom di kangan maabutin 4,442 nga business owners nga nag-renewhan ira business permit sa nasabi nga mga petsa nga masitaas sin 71% han sobra 16 milyones de pesos nga local revenue nga nakalapan Enero 2 nga dabahin tan tuig 2025 nga business permit renewal kundi 1,401 nga business establishment sa nag-renewhan han ira business permits. Tika nga syudad ng Borongan Sok, Aberia, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang Sogod, mas mahigpit na pangalaga sa Marine Sanctuary, ipinatupad ng lokal na pamahalaan ng Inupakan, Leyte. Ang kabuong ulat ihahatid naman sa atin ni Jevic Epiz. Nagpadayon ang aktibong inisyatiba o interbensyon sa LG Inupakan sa probinsya sa Leyte sa pagpanalipod sa kadagatan human malampuson gipahigayon ang buoy installation sa Tinago, Liog-Liog Reef o Guadalupe Hunasan Marine Sanctuary. Ang kalihukan gipangunahan sa LGU Inupakan, pinaagi sa Municipal Agriculture Office o sa koordinasyon sa Community Environment and Natural Resources Centro Baybay. Tumong sa nasingulakang ang klarong pagtimaan sa mga rin sanctuary aron mapalig-on ang implementasyon sa mga balaod batok sa ilegal nga pagpanagat o maprotektahan ang sensitibong ecosystem sa katagatan. Sumala sa LGU ang pagbutang sa nasoy nga mga kahimanan o sa kahinungdanong interbensyon aron mapadayon ang malungtarong pangisda, mapreserbar ang coral reef
og masiguro ang dugang kayuhan sa mga katawhan o sa komunidad nga nagsalig sa kadagatan isip panginabuhian. Kabahin kini sa mas lapad nga programa sa LGU Inupakan sa Environmental Protection and Coastal Resource Management nga nagpakita sa lig-on nga paningkamot sa gobyerno sa pag-atiman sa kalikupan ug sa pagpalig-on sa kahimtang sa kinabuhi sa mga lumulupyo. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epis mula sa Sogod. Dumako naman tayo sa Mindanao. Mga senior citizen na umabot na sa milestone age na 80, mabibigyan ng cash grant na nagkakahalagang 10,000 piso. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Makadawat og cash grant ang senior citizen nga miabot sa milestone age nga 80, 85, 90 ug 95 years old. Samtang alang sa mga centenarian umiabot sa edad nga 100 years old, makadawat kini og 100,000 pesos. Kini ang gibutyag ni Regional Director Mary Jane Asum sa National Commission of Senior Citizens Region 10 atol sa Meet the Press sa Cagayan de Oro Press Club. Ubos kini sa Expanded Centenarians Act o Republic Act No. 11982 nga sugod sa 2025, diin ang National Commission of Senior Citizens mao ang naga-facilitate sa payments pinagi sa local government units o sa Office of the Senior Citizens Affairs kun OSCA. Samtang gibutyag ni NCSC Information Officer Ginger Pielago, moadto lamang sa buhatan sa OSCA ug mangayo og form kalabutine o i-comply ang kikinahanglan ng requirements o visit lang sa ilang website nga www.ncsc.gov.ph. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga. National Irrigation Administration o NIA nakipagpulong sa alkalde ng Titay Zamboanga, Sibugay para sa tuwirang implementasyon ng Small Reservoir Irrigation Project. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Nakikdagbo ang National Irrigation Administration Zamboanga Sibugay Irrigation Management Office kang Mayor Rio Rita Castillo sa lungsod sa Titay, Zamboanga Sibugay. Tumong sa panagdagbo nga paligonon ang pagtinabangay aron hingpit nga maimplementar ang Titay Small Reservoir Irrigation Project o SRIP. Ang panagdagbo gipanguluhan ni Engineer Ana Rachel Dahan, Assistant Chief sa National Irrigation Management Office sa NIA Zamboanga Sibugay. Mitambong usab sa panagtigom ang mga opisyal sa lokal nga pangagamhanan nga gipanguluhan ni Attorney Renato Martinez kauban ang mga technical personnel sa NIA sa lalawigan. Sa tigom, gipresentar ni Engineer Dahan ang project profile o ang preliminary site details sa Titay SRIP nga dunay service area o mga benepisyo sa mga mag-uuma. Tumong sa SRIP nga dunay abundang supply sa tubig sa mga basakan, mapalambo ang produktibidad o masuportahan ang food security program sa munisipyo. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Leslie Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Pumunta naman tayo sa Butuan. Comelec Caraga nagkaisa sa paghahanda para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2026. Narito ang balitang ihahatid naman sa atin ni Jezreel Sudario.
Malampusong nagkatigom ang mga opisyal sa Commission on Elections kon COMELEC Caraga Region atol sa COMELEC Caraga Regional Coordinating Conference nga gihimo sa Almont Inland Resort, Butuan City. Isip host province, mainitong gidawat sa Agusan del Norte ang mga partisipante sa maong komperensya nga gitumong sa pagpalig-on sa mga pagpangandam alang sa Nobyembre 2, 2026 barangay ug sangguniang kabataan elections. Giila ang kalihukan isip usa ka hinungdanong lakang aron masiguro ang usa ka credible, inclusive o organisadong proseso sa eleksyon. Atol sa conference, gihisgutan ng mga importanteng update mahitungod sa padayon nga voter registration, mga inisyatiba sa voter education, mga issue sa personnel ug ang paglunsad sa mga provincial flagship programs nga mutabang sa hapsay ug limpyo nga pagdumala sa eleksyon sa tibuok rehiyon. Gikan sa RP Butuan, kini si Jezreel Sudario para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jezreel Sudario mula sa Butuan. Dadako naman tayo sa Iligan. General Bronner na kiramay sa pamilya ng 4 na sundalong nasawi sa isang bayan sa Lanao del Norte. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Personal nga gipaabot ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang iyang pahasubo ngadto sa mga pamilya sa 4 ka sundalong namatay sa ambush sa barangay Lininding Munay, Lanao del Norte niadtong Enero 23. Sa iyang pagbisita sa headquarters sa 2nd Mechanized Infantry Brigade, gipahayag ni Browner nga kamulong giimbestigahan ang hitabo aron mahimo kining pagtulun-an ug malikayan ang susama nga insidente. Matod sab niya tumong sa militar nga palig-unon ang suporta sa mga tropa sa field ug tapuson ang hulga sa mga armadong grupo sa dili pa matapos ang 2026. Gihangyo ni Browner ang mga armadong grupo nga mutahan aron malikayan ang dugang kinabuhi nga makalas sa ingon mapadali ang kalinaw ug kalambuan sa mga komunidad. Kainumduman nga gibanigan sa gituohang Dawla Islamia Maute Group ang mga sundalo samtang nagtabang ug nakig-koordinar sa mga residente ug dili sa combat operation. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan sa pamagitan ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang paglago ng year-on-year gross domestic product o GDP growth ng Pilipinas sa 3% sa fourth quarter ng taong 2025. Itinulak nito ang 2025 full-year GDP growth sa 4.4%. Ilan sa mga nagbigay ng kontribusyon sa paglago ng GDP sa ika-4 na quarter ang wholesale at retail trade, repair ng motor vehicles at motorcycles na nasa 4.6%, finance o financial at insurance activities 5.6%, at public administration at defense compulsory social security na nasa 7.9%.
Para naman sa kabuuang paglago ng GDP sa 2025, pangunahing industriya na nakapag-ambag ang wholesale at retail trade, repair ng motor vehicles at motorcycles na nasa 5.2%, financial at insurance activities 5.8% at manufacturing 2.5%. Kapwa naman nag-ambag ang economic sectors, agriculture, forestry at fishing o AFF ng 1%, at ang services ng 5.2% sa year-on-year growth noong fourth quarter ng 2025. Samantala, bumaba ang industry sector sa year-on-year growth sa fourth quarter ng 2025 na nagtala ng 0.9%. Ang full year ng 2025 sa AFF, industry at services ay nakapagtala ng 3.1%, 1.5% at 5.9%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagrebisa ng growth output ng ekonomiya ng Pilipinas sa third quarter ng 2025 na 3.9% mula sa naunang 4% na pagtataya. Ayon sa PSA, ilan sa mga pangunahing dahilan ng downward revision ng elektrisidad, steam, tubig at waste management mula sa 0.6% naging negative 0.6%. Ang real estate at ownership of dwellings mula 4.7% naging 4% at accommodation at food service activities mula 5.7% naging 4.8%. Nakita rin ang downward revision sa third quarter ng 2025, partikular sa gross national income mula 5.6% naging 5.4% at ang net primary income mula sa 16.9% naging 16.2%. Binago ngayon ang 2025 growth target ng gobyerno sa 4.8 hanggang 5%. Samantala, sinabi ni Jonathan Ravela, Senior Advisor ng Reyes Tacandong & Co. na hindi maaapektuhan ng naturang pagbabago ang kanyang growth forecast sa last quarter at full year ng 2025. Sa pagtataya ni Ravela ang quarter or rather fourth quarter growth ay 4.7% at ang full year growth ay 5.3%. Sa panig naman ni Rizal Commercial Banking Corporation, Chief Economist Michael Ricafort, pinoproject niya ang fourth quarter 2025 growth sa 4.8% at ang full year growth sa 4.9%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaprubahan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA Board sa unang pulong nila ngayong taon ang 18 bagong proyekto na nagkakahalaga ng 12.86 billion pesos. Ayon sa PEZA, 3 sa mga proyektong ito ay big ticket items na nagkakahalaga ng 11.89 billion pesos. Kinabibilangan ito ng Tourism Economic Zone Enterprise sa Parañaque City at 2 Economic Zone Development Projects sa Misamis Occidental at Batangas. Lahat ng proyektong ito na may kinalaman sa manufacturing, IT, BPM, utilities, economic zone development, logistics at tourism ay inaasahang makalilikha ng mahigit 1,000 trabaho sa iba't ibang lugar at magbibigay ng halos $59.74 million na projected exports. Itatayo ang mga proyekto sa Calabarzon, National Capital Region, Central Visayas, Bicol Region, Northern Mindanao at Soxargen. Sinabi pa ng PEZA na mula ang karamihan sa mga investment na ito sa mga mamumuhunan ng Japan, Germany, Hong Kong, Singapore at China. Binigyang diin ni PEZA Director General Tereso Panga na nakakaengganyo ang patuloy na pagpapakita ng bansa ng matatag na ekonomiya na siyang nagpapahintulot sa export-oriented investments na
mamayagpag. Target ng PEZA na magkaroon ng 300 billion investment approvals ngayong taon na kaya makalikha ng aabot sa 100 bagong mga trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Bureau of Internal Revenue o BIR na mahaharap sa administrative sanctions at criminal charges ang mga opisyal at empleyado ng ahensya na lalabag sa bagong polisiya na sasaklaw sa resumption ng tax audits. Sa unang Revenue Memorandum Order o RMO na inisyo ngayong taon, nagbabala ang BIR na maaaring magpatong-patong ang parusa depende sa bilang at lala ng paglabag. Sa bagong polisiya, nirebisa ang proseso ng tax audit sa kung paano ito simulan, paano isasagawa at suriin na may pangunahing layunin na paghusayin ang transparency at iwasan na ang pag-abuso sa audit authority. Sa pangkalahatan, nililimita na ng BIR ang tax audit sa isang Electronic Letter of Authority o ELA kada taxpayer kada taon. Saklaw nito ang lahat ng taxes kasama ang 12% value added tax o VAT. Layo nitong maiwasan ang paulit-ulit o magkakatulad na audit sa parehong taxpayer. Ngunit nilinaw ng BIR na hindi saklaw rito ang fraud cases. Sa kaso ng suspected fraud, ang Single Audit Authority ay maaaring saklawang maraming taon para matrack ang nagpapatuloy o hindi kaya'y paulit-ulit na transaksyon. Kung may nakitang senyales ng fraud o irregularities, i-refer ang kaso sa BIR Investigation Units para sa kaukulang aksyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan. Narito ang palitan ng piso kontra sa ibang mga salapi ngayong araw, January 29, 2026. Ang United States dollar ay nasa 58 pesos 84 centavos. Japan yen 38 centavos. Singapore dollar 46 pesos 62 centavos. South Korea won 4 centavos. China yuan 8 pesos 47 centavos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos 54 centavos. United Kingdom pound 81 pesos 26 centavos. European Monetary Union euro 70 pesos 34 centavos. Canada dollar 43 pesos 40 centavos at Saudi Arabia rial 15 pesos 69 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito po si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan po ang pagbabalita ni Leo Magpayo para sa ating balitang pampalakasan. Sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar nyo. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Nagliyab muli si Filipina tennis star Alex Ayala matapos niyang gawing dominante ang laban at talunin si Himeno Sakatsumi ng Japan 6-4, 6-0 para makapasok sa quarterfinals ng Women's Tennis Association o WTA 125 Philippine Women's Open nitong Miyerkules sa siksikang Rizal Memorial Tennis Center. Bagamat mabagal ang simula at may mabigat na benda sa kanang hita, kinaya ng 20 anyos na si Ayala ang mahigit 50 minutong unang set. Mula sa dikitang 4-all, sinagip niya ang 4 na break point bago tumira ng malakas na forehand para kunin ang momentum at tuluyang sinweep ang second set para tapusin ang laban. Makakarap niya sa quarterfinals ang number 5 seed na si Camila Osorio ng Colombia na tinalo si Mai Hontama sa 3 set. Ito ang unang pagtatapat ni Ayala na world number 49 at Osorio na kasalukuyang world number 84. Naging sweet revenge din ito matapos siyang talunin ni Sakatsumi noong 2023 Japan Open. Todo suporta ang mga Pinoy fans na nagpasigla sa kanyang pag-arangkada. Sa iba pang laban, umusad din sa knockout round ang number 4 seed na si Donna Vekic matapos talunin si Maria Kacheva 6-1 at 6-2. Samantala, nabigo ang Filipino doubles team na sina Steffi Aludo at Tenny Madis at Rovi Baulete Elsie Abarquez laban sa kanilang Japanese at Chinese counterparts. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpakawala ng matinding panalo ang Talk and Text sa PBA Season 50 Philippine Cup matapos ilampaso ang San Miguel 110-87 para muling itabla ang serye sa Mall of Asia Arena nitong Miyerkules. Mabilis na umarangkata ang tropang 5G, bumira ng 13-0 run sa simula pa lang upang agad makuha ang malaking kalamangan na hindi na nila binitawan hanggang dulo. Pinangunahan ni Jordan Heading ang mainit na simula, kumamada ng 11 sa kanyang 17 puntos habang si Calvin Oftana naman ang nagpasiklab sa gitnang bahagi ng laro matapos makagawa ng 22 sa kanyang kabuang 29 na puntos. Dominante ang TNT sa lahat ng aspeto. Tinambakan ng Beerman at pinalobo ang lamang hanggang 35 puntos sa isang makapangyarihang pagpapakita. Sa panalong ito, ang serye ay nagiging parang best of 3 na lamang para sa pag-usad sa finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, patuloy na pinatutunayan ni June Mar Fajardo na wala talagang makapipigil sa kanya sa pagdagdag ng mga parangal sa kanyang makasaysayang karera. Muling sinungkit ng San Miguel superstar ang kanyang record-extending na ika-13 Best Player of the Conference o BPC Award, dagdag sa napakarami na niyang natipong karangalan sa PBA. Nakakuha si Fajardo ng 1,246 total points mula sa statistical points, media votes at player votes. Ipinagpapatuloy ang kanyang tradisyon ng pamamayani sa BPC race halos bawat conference. Sa totoo lang, mistulang formalidad na lamang ang seremonya dahil buong conference ay nanguna na siya sa statistical race.
Papasok sa finals, hawak niya ang 44.3 statistical points mula sa averages na 16.5 points, 16.5 rebounds at 4.4 assists, malinaw na patunay ng kanyang dominasyon. Pamangalawa si Juan Gomez de Liaño ng Converge na may 732 points matapos ang kanyang napakainit na rookie conference. Habang nasa ikatlo naman si Calvin Abueva ng Titan, ang nangungunang scorer ng liga na may 23.6 points per game na may 662 points. Kumumpleto sa top 5 sina Justine Baltasar ng Converge at Zav Lucero ng Magnolia. Kapansin-pansin si Fajardo lamang ang nakalusot sa quarterfinals sa lahat ng BPC candidates, patunay kung gaano katindi ang kanyang kampanya ngayong conference. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ilang sandali matapos makuha ang kanyang kauna-unahang UAAP Championship kasama ang De La Salle University sa Season 88, masayang ibinahagi ni Keyan Baclaan ang kagustuhan niyang makapagtala ng back-to-back title. Ngunit mabilis itong nagbago. Inanunsyo ni Baclaan sa social media nitong Miyerkules na tapos na ang kanyang one-and-done stint sa Green Archers. Ayon sa mga ulat, nagpa siya ang 22 anyos na guard na nag-residency ng isang taon bago tulungang makuha ang titulo kasama sina Luis Pablo, Mason Amos at Jacob Cortez na lumipat na siya sa professional ranks. Nagpasalamat si Baclaan sa lahat ng sumuporta sa kanya at sinabing ang Lasal ang kanyang dream school mula pagkabata at ang pagiging bahagi nito ay isa ng tagumpay. Dagdag pa niya, mamimiss niya ang samahan ng koponan, ang buhay kolehiyo, ang mga bonding, ang hirap ng bawat ensayo at maging ang mga pagtatalo sa practice. Hindi naging madali ang kanyang unang taon sa UAAP. Nasugatan siya ng right MCL tear sa 111-110 overtime win ng Lasal kontra University of the East noong Oktubre 15 sa Mall of Asia Arena. Nakabalik siya sa semifinals kung saan tinalo nila ang dating niyang koponan na National University. Nilinaw ni Baclaan na wala pang pinal na desisyon kung aling pro team ang kanyang sasamahan. Tinapos niya ang mensahe sa pangakong dadalhin niya ang Lasallian spirit saan man siya mapunta. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, papasok ang Premier Volleyball League o PVL sa isang bagong yugto matapos umalis ang dalawang koponan na nagbukas ng mas malawak at mas unpredictable na kompetisyon. Walang malinaw na paborito, malalim ang bawat roster at ang daan patungong finals ay tiyak na magiging masalimuot. Magbubukas ang All-Filipino Conference ngayong Sabado, Enero 31 sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan. Tampok ang kombinasyon ng mga pamilyar na powerhouse at mga binuong koponan. Buo ang signal at agad susubukan ang bagong anyo ng Galleries Tower habang magsasagupa ang Akari at Choco Mucho sa isang laban na heavily anchored sa kanilang core players. Sa pag-alis ng Petrogas at Cherry Tigo, nananatili ang 10 teams at mas bukas kaysa dati ang pagkakataon para sa lahat. Ayon kay PVL Control Committee Chairman Sherwin Malonzo, ang pantay na distribusyon ng talento mula sa mga umalis na koponan ay magpapahirap sa sinumang team na magkaroon ng madaling ruta papuntang finals. Sinang-ayunan ito ni PVL President Ricky Panao na nagsabing mas matindi at mas kapanapanabik ang season ngayong taon. Malalaking galawan ang nagmarka ng off-season. Nanguna ang NX-led sa pagkuha ng core ng Petrogas, kabilang ang 3-time most valuable player
Brooke Van Sickle, nagdagdag ng 14 na bagong players ang Galleries Tower habang 8 naman ang kinuha ng Capital One na pinangungunahan ni 2025 number 1 pick Belia Bilen. Pinalakas ng Chocomucho ang lineup nito sa pagpasok ni Ea Laure at pagbabalik ni Cici Rondina habang target ng Creamline na mabawi ang corona sa pagbabalik ni Gia de Guzman at Bernadette Pons. Pinatitindi pa ng bagong format ang bawat laban. Pagkatapos ng single round robin eliminations, walang team agad ang matatanggal. Ang top 4 ay papasok sa qualifying round habang ang 6 na natitira ay dadaan sa play-in stage. Mula roon, susulong ang mga koponan patungo sa round robin, semifinals at best of 3 finals. Sa pinaghalong redistributed talent, matatalinong off-season acquisitions at format na dinisenyo para sa maximum na kompetisyon, ang PVL All-Filipino Conference ay nakahandang maging isa sa pinaka-explosive na seasons sa kasaysayan ng liga. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Muli pong nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito may init na balita, nagsampa ng reklamo sa National Bureau of Investigation o NBI ang driver at personal assistant na kilala bilang Totoy laban sa kanyang amo na ang aktres na si Rian Ramos at dalawa nitong kaibigan na sina Michelle D at Samantha Panlilio. Ayon sa kanyang sinumpaang salaysay noong Enero 17 matapos umano silang manggaling sa isang taping, dinala ang driver sa condo ni Rian sa 39th floor ng isang gusali sa Makati City. Doon siya ay umano'y binugbog at tinorture raw ni Rian at ng mga bodyguard nito. Kinabukasan noong Enero 18 dahil nga sa matinding trauma, nagtangka raw magpakamatay ang driver sa pamagitan ng pagtalon mula sa bintana. Ngunit nabigo ang kanyang pagtatangka matapos siyang masabit sa isang kable at bumagsak sa 25th floor. Pagkatapos nito, sinubukan umano niyang tumakas papuntang lobby. Ngunit hinarang daw siya ng mga bodyguard at muling ibinalik sa 39th floor. Dito raw nakisali sa pananakit
itong sina Michelle D at Samantha Panlilio. At sa kanyang reklamo, sinabi ni Totoy na siya ay hinubaran raw, binuhusan ng rubbing alcohol at inisprayan sa mata. At pinilit siya sa mga gawaing sexual na labag sa kanyang kalooban at samantala ay ginawa rin o pinilit din siyang uminom ng sarili nitong ihi at patuloy ang pambubugbog umano ng mga bodyguard. Sa ngayon, si Totoy ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC. Ayon naman sa abogado ni Rian, Michelle at Samantha, hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng reklamo mula sa NBI at hindi pa sila nagbibigay ng detalyadong tugon sa mga paratang. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpaliwanag ang aktres na si Ann Curtis tungkol sa kanyang naging viral na sagot sa isang netizen na pumuna sa pa-English na dialogue ng trailer ng reunion movie nila ni Jericho Rosales. Ayon kay Ann, hindi naman niya sinasadya na magiging mataray ang sagot na di wag kang manood at biro lang daw yon na parang kausap niya si Vice Ganda. Inamin din ni Ann na tao lang siya at may mga araw na hindi maganda ang kanyang gising kaya ganoon ang naging reaksyon niya. Umani naman ng samot-saring reaksyon ang insidente at samantala nilinaw din ni Ann na wala siyang masamang intensyon sa kanyang naging pahayag. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hero Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Syempre, pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. Maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Syempre, patuloy din sumubaybay sa pamagitan ng ating Evox PBS receiver app at sa ating shortwave radio. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.